Sabi nila, ang unang pag-ibig daw ang pinakamasakit at pinakamasarap na alaala. Pero paano kung dumating ang unang pag-ibig mo sa panahong hindi mo pa kilala ang sarili mo? Sa edad na dapat ay nangangarap ka pa lang, pero natuto ka ng magtrabaho, magtiis at magpanggap na kaya mo ang lahat at hindi mo rin alam sa pagitan ng pagod at puyat. Doon mo rin makikilala ang pag-ibig at ang simulang pagkalito sa sarili mong puso. Magandang araw sa inyo mga kakwentong Pinoy BL. Yun ay aking ibabahagi sa inyo ang kwento ni Andre at kung paano dumating ang unang pag-ibig na hindi niya inaasahan. Welcome sa ating mundo ng Pinoy Boy Love Stories. Mga kwentong puno ng kilig, kirot, sikreto, at tunay na pagmamahal. Dito, bawat kwento ay may buhay. Bawat karakter ay may puso. Bawat eksena, may emosyong tatamang diretso sa'yo. Kung mahilig ka sa mga BL na may halong drama at unexpected twist, nasa tamang lugar ka. Huwag mong kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang kwento. Mag-comment para malaman ko ang iyong reaksyon at ang iyong suggestion. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod na episode at bagong kwento. Huwag niyo rin kalimutang i-click yung notification bell para hindi niyo ma-miss yung mga bagong stories. Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na to. Ako si Andre, sa edad na 17 taong gulang. Nagsimula na akong magtrabaho. Kuya Eldren, ang totoo, nangako sa akin si Kuya na mag-aaral ako sa Maynila. Kaso, nang tumungo ako roon, pagka-graduate ko ng high school, sabi niya sa akin, pasensya ka na tol, na-late ka sa enrollment. Okay lang ba sa'yo na sa sunod na enrollment na lang? At kung gusto mo, mag-work ka muna para may pera ka pang dagdag sakaling tumuloy ka na uli sa pag-aaral. Alam ko, Kuya Eldren, na may responsibilidad na si Kuya noong panahong iyon, dahil may anak na sila ng asawa niya. At alam ko rin na hindi niya ako kayang pag-aralin sa kolehiyo. Kaya ang pagpunta ko talaga roon ay para magtrabaho na. Mabait naman ang biyanan ng kuya ko. Siya ang tumutulong sa akin sa paghahanap ng trabaho. Kaso, dahil din doon kuya, madalas na hindi ako matanggap sa trabaho. Akala siguro nila sa akin ay mamas boy ako at walang alam na trabaho. Hanggang sa isang araw, naglakas ako ng loob na tumungo sa interview na walang kasama. At doon ay natanggap ako sa trabahong in-applyan ko. Naging advantage ko ang experience na magtrabaho sa palengke nung elementary at high school ako. Dahil ang mga magulang namin ay nagtatrabaho sa palengke na nagtitinda ng karne. Isa sa madalas naming gawin ay ang skinless at longganisa. Dahil nga doon ay nakapasok ako sa trabaho. Naging okay naman trabaho ko doon bilang taga-packing ng mga lutong ulam na pinoprosen at dinideliver sa mga branch ng restaurant. Mahirap lang ang trabaho ko dahil puyitan talaga at nakakatakot rin ang supervisor namin dahil sabi nila matandang dalaga raw. Sa trabaho naman, puro mga matatanda ang kasama ko at ako ang pinakabata. Sabi pa nga nila, sa edad ko, hindi ako tatagal roon. Pero kinayo ko, 6 na buwan ako roon, Kuya Eldren. Kaya nang nakalagay sa kontrata ko. Matapos nun, bumalik ako sa aming probinsya at nag-enroll sa kolehiyo. Pero dahil alam kong hindi sasapat ang ipon ko, nagdesisyon ako mag-working student sa isang kilalang fast food na may pulang bubuyog. Doon, natanggap ako agad dahil related ang previous experience ko. At dito ko rin kuya, unang nakilala ang taong nagturo sa aking magmahal ng kapwa ko lalaki. Kuya Eldren,
Nahihiya ako dahil baka mapanood ito o marinig ng dating kasintahang babae ng aking unang lalaking minahal. Naging kaibigan ko siya, si Ate Mia. Maganda siya, mabait, madaldal, at maasikaso. Siya ang naging crew trainer ko. Siya ang nag-a-assist sa akin sa loob ng restaurant at nagpakilala sa lahat ng mga kasamahan ko. Naalala ko pa noong unang araw ko dahil wala pa yung PC o yung product controller namin na naka-assign sa hapon. Itinuro na lang ni Ate Mia ang larawan niya sa crew photos. Ganun kasi sa password na restaurant. May parang family tree. Sabi pa sa akin ni Ate Mia, ito ang ating junior manager, si Kuya Ronnie. Pero mas matanda si Ate Mia sa kanya. Ginagamit lang ang kuya at ate bilang paggalang sa posisyon sa trabaho. At dahil siguro mas bata ako sa kanila. Totoo naman, Kuya Eldrin. Gwapo si Kuya Ronnie. Maputi, may malalim na dimple, at makinis ang balat. May magandang pangangatawan. Pero syempre kuya, gwapo rin naman ako, hindi sa pagmamayabang. Payat nga lang po. Alam ko Kuya Eldrin na hindi ako straight na lalaki. Nagkakaroon ako ng kakaibang damdamin sa kapwa ko lalaki na parang paghanga. Pero hanggang doon lang yun. Kay Kuya Ronnie, wala akong naramdaman na ganoon. Dala na rin siguro na sanay ako magtrabaho kasama ang mga lalaki. At hindi rin naman ako halata kahit sa kilos o sa salita. Ngunit nang dumating si Kuya Ronnie at nakita ko siya sa personal, may kakaiba akong naramdaman. Kuya Eldrin, parang ang gaan-gaan niyang kausap at ang bait-bait niya sa akin. Pero napansin ko na mas malakas siyang mangasar sa iba. Habang tumatagal na nagkakatrabaho kami, parang napapalapit siya sa akin. Pero hindi ko yun binigyan ng mali siya. Inisip ko na baka dahil galing ako sa Maynila, kaya mataas ang respeto niya sa akin. O dahil na rin sa itsura ko na hindi ako kalait-lait, kaya hindi niya ako pinagkakatuwaan. Hindi naman ganun kasama ang mga biro niya. Sadyang hindi lang talaga tama kahit ano pa ang dahilan. Hindi ko alam, Kuya Eldrin, kung paano nagsimula o kailan pa kami naging magkaibigan. Dumating ang mga araw na pag wala akong pasok sa school at pagkatapos ng work hour, nagkakaroon kami ng banding ng mga katrabaho ko. At madalas sa tambayan namin ang bahay nila Ate Mia at Kuya Ronnie. Dahil nga sa madalas na pantitrip ni Kuya Ronnie sa mga katrabaho namin, iba sa kanila nagkakaroon ng sama ng loob sa kanya. Siguro dahil na rin sa mga bulong-bulungan na bakla o bisexual raw si Kuya Ronnie. At sabi ng mga katrabaho kong lalaki, baka nga may gusto siya sa akin. Tuwing sinasabi nila yon, tumatawa lang ako. Sinasabi ko sa kanila, pag di nyo yan tinigilan, susumbong ko kayo sa kanya. Pero sa loob-loob ko, Kuya Eldrin, alam kong nararamdaman ko rin yun. Isang beses, hindi ko napigilan ang sarili kong magtanong sa kanya. Pero dinaan ko sa biro at nagulat ako sa pag-amin niya. Dumating ang panahon na nagkaproblema ako sa school at work. Pinapili ako ng manager ko kung magre-resign ako o magpo-full-time. Kasi nga raw, need ng restaurant ng full-time worker. Noong panahong iyon, nag-resign na ako sa trabaho. Pero bago pa yon, nauna na ako maghinto sa pag-aaral. Kasi nung nag-full-time ako, na-realize ko na mas malaki ang kikitain ko sa Maynila. Kaya nagdesisyon akong bumalik doon. Doon din ako nagkaroon ng lakas ng loob na magtanong sa kanya kung totoo ba yung sabi-sabi na nagkakagusto siya sa lalaki. Doon walang pagtatangging inamin ni Kuya Ronnie sa akin. Pati na rin ang pagkagusto niya sa akin. Doon rin nagsimulang nalito ako sa sarili ko. Ilang buwan pa lang ako sa Maynila noon nang naging malapit ako sa dati naming katrabaho na si Sheila. Simple lang siya, maganda at may pagka-boyish at palakwento na may mataas na sense of humor. Bagay na talagang nagustuhan ko sa kanya. Sa tuwing nagkaka-text kami o magkatawagan, napapagaan niya ang araw ko.
Hanggang sa nahulog na ako sa kanya. Hindi ko alam kung totoong pag-ibig yun. Pero naglakas loob ako na umamin sa kanya. Nagtanong kung pwede bang ligawan ko siya. Nagulat ako sa sagot niya at kinabahan kasi sabi niya ayaw niya raw na may nanliligaw sa kanya. Natahimik ako noon. Handa ko nang tanggapin ang unang rejection sa babae. Ngunit hindi ko rin inasahan ang sumunod na sinabi niya. Gusto ko kasi ako yung manliligaw sa'yo. Natawa ako, Kuya Eldren. Sobrang saya ko noon, Kuya Eldren. Kasi first time ko magka-girlfriend. Kaya't nasagot ko sa kanya, kung ikaw ang manliligaw sa akin, sasagutin kita agad-agad. Sabay-sabi niya na, edi tayo na. Masaya ako noon, Kuya Eldren. Kahit LDR lang kami. Araw-araw, magka-text. May good morning, may good night. May I love you, at may I love you too. Kala ko, Kuya, okay na ako. Kaso na magparamdam si Kuya Ronnie. At sa sinabi niya sa akin, nagulat ako, Kuya Eldren, at nanigas. Hindi ko alam ang i-reply ko. At lalo na sa tanong niya kung magugustuhan ko rin kaya siya. Wala akong maisagot noon, Kuya. Kundi biro na papayag ako. Basta siya. Hindi ako tatanggi. Noong panahong iyon, Kuya, wala talaga sa isip ko ang mga sinasabi ko. Madalas talaga akong magbiro sa mga kakilala ko. Lalo na pag close ko na. Sabalit talagang mapagbiro ang tadhana, Kuya Eldren. Sumama ang loob niya sa restaurant na pinagtatrabahohan namin dati. Ang junior manager na dapat ay for managerial position na ay na-hold dahil sa mga scholars ng restaurant na inunang ma-promote. Ang mga trainee niya na siya mismo ang humulma. Ngayon ay mas mataas na ang posisyon sa kanya. Dahil doon, nag-resign siya at nakiusap sa akin na tulungan ko siya na makahanap ng trabaho sa Maynila. Naging madalas ang text namin ni Kuya Ronnie. Noong panahong iyon, Kuya Eldren, nagtatrabaho na ulit ako sa Maynila sa isang food stand sa loob ng sikat na mall. Dahil hindi naman iba si Kuya Ronnie at naging mabait siya sa akin, ay pumayag ako. Unti-unti, Kuya Eldren, nawalan ako ng oras kay Sheila. Madalas na siya na lang nagme-message sa akin. Aaminin ko na rin, Kuya Eldren, may paghanga ako kay Kuya Ronnie. Siguro noong panahong yun, hindi ko pa maamin sa sarili ko. At hanggang sa tuluyan ko nang bitawan ang relasyon ko kay Sheila. Alam ko, Kuya, na mali iyon. Wala kaming closure. Wala kasi akong lakas ng loob, Kuya, na sabihin ang totoo. Dumating ang araw na lumapag na siya sa Maynila. Agad siyang tumawag sa akin at sinundo ko siya sa Taft Avenue, pabalik sa Quezon City, kung saan ako nangungupahan. Bumili kami sa fast food ng pagkain at nag-take out dahil balak namin kumain sa apartment na nirerentahan ko. Nung magkita kami ni Kuya Ronnie, normal lang ang bate. Yumakap siya sa akin tulad ng isang kaibigan. Ewan ko ba, pero ang saya-saya ko noon, Kuya. At kita rin sa mata niya ang saya nang makita niya ako. Nang nasa kwarto na kami ng apartment, agad kong nilapag ang pagkain sa mesa at inayos niya ang kanyang dalang bag. Maya-maya pa, inubad niya na ang jacket niya at pantalon. Nakasando at boxer shirt na lang siya. Tinayuan ako, Kuya. Hindi ko alam, pero galit na galit yung sa akin. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Sabay natawa ng bahagya. Bakit parang galit na galit yan? Tanong niya. Natameme ako, Kuya. Nanigas at nanghina. Hanggang sa inihiga niya ako sa kama. Kinapa niya ang alaga ko sa pantalon ko. Wala akong nagawa kundi magpaubaya. Kuya, sabay nagsalita siya. Kuya, sabay bumulong siya. Ano? Gusto mo ba pahupain ko ang galit nito? Habang sinasabi niya yon,
Naamoy ko yung strawberry candy sa hininga niya. Hinalikan niya ako sa pisngi, papunta sa labi ko. Pero ikinuyom ko ang aking mga labi, papasok sa aking bibig. Dahil sa totoo lang, hindi ko pa naranasang makipaghalikan sa kahit sino. Lalo na sa kapwa lalaki. Naintindihan niya yon, kaya nagpatuloy na lang siya pababa. Inalis niya ng paunti-unti ang suot niya. Ganun din ang sa akin. Wala akong ginawa kundi hayaan siya at magpaubaya. Nagsimula siyang maglaro sa katawan ko. Kuya, ginawa niyang parang lollipop. Kinain ng ulo ng paikot-ikot. Pati ang 2 bola ay hindi nakaligtas sa bibig niya. Hindi ko alam, kuya. Ang mararamdaman ko, nakikiliti ako na nakukuryente na parang manhid. Pero masarap. Ganoon ata talaga pag first time. Masarap na nakakakiliti. Nagpatuloy siya kuya sa pagtaas at baba. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang pagsabog ko. Hinang-hina ako noon. Habang siya naman ay masayang-masaya kuya. Ilang beses na rin ang ganong pangyayari sa amin, Kuya Eldren. At hindi nagtagal ay tinanggap ko na rin ang mga halik niya sa labi ko. Naging magkasintahan kami. At siya ang unang lalaking minahal ko. Hanggang dito na lang muna kuya. Maraming salamat kuya sa pagbasa sa kwento ko. Andre, ito ay sariling opinyon ko lamang. Ang pangarap ay hindi laging diretso ang daan. Minsan, kailangan mong dumaan sa hirap, trabaho at sakripisyo bago ka makarating sa gusto mong puntahan. Hindi hadlang ang pagkaantala kung patuloy kang nagsisikap. Sa pagmamahal naman, hindi lang tungkol sa kilig, kundi sa malinaw na pagpili. Hindi sapat ang natadala ka lang ng emosyon o ng init ng sandali. Mahalaga na sigurado ka sa nararamdaman mo at handa ka sa mga desisyong gagawin mo. Ang katapatan ay mahalaga, lalo na sa relasyon. Ang hindi pagbibigay ng closure ay maaaring magdulot ng sakit sa iba. Ang tunay na pagmamahal ay may kasamang lakas ng loob na magsasabi ng totoo kahit mahirap. Kilalanin mo muna ang sarili bago magmahal ng iba. Hindi masama ang malito, lalo na sa murang edad na katulad mo. Pero mahalagang unawain ang sarili mong damdamin at pagkatao mo bago pumasok sa isang seryosong relasyon. Ang respeto at malinaw na pahintulot ay pundasyon ng tunay na intimacy. Sa anumang relasyon, dapat pareho kayong komportable at sigurado sa bawat hakbang. Ang pagmamahal ay hindi minamadali o pinipilit. Sa kabuuan ng kwento mo, ito ay nagpapaalala ng pag-ibig na bahagi ng paglaki. Pero mas mahalaga pa rin ang respeto sa sarili, katapatan at pag-unawa sa sariling puso. Habang lumalaki tayo, dumarating ang mga pagkakataong malilito tayo. Sa pangarap, sa pagkatao at sa pagmamahal. Hindi masama ang malito, pero mahalagang matutong maging tapat sa sarili at sa taong pwedeng masaktan kapag hindi ka malinaw. At tandaan mo, ang pag-ibig na tama ay yung hindi ka lito, hindi ka nagtatago, at hindi ka nasasaktan dahil sa kakulangan ng katotohanan. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento, Andre. Maagang nagising sa mundong magulo. Baon ay lakas at konting pangako. Sa istasyon ng tren, ako'y naligaw. Sa pagitan ng takot at pag-asa ko, bit-bit ang pangarap na halos mapunit. Sa bawat overtime at puyat na saglit, bata pa raw ako, sabi ng iba. Pero sa realidad, tumanda ng kusa pre.
hanggang sa may dumating na ngiti. May dimple at matang kay lambing. Akala ko biro lang ang lahat, pero puso ko'y nanginginig. Sa gitna ng dalawang puso, saan ba ako tutungo? Isang sigaw ng kahapon, isang yakap ng ngayon. Nalilito sa init ng sandali, kung alin bang totoo sa sarili. Pag-ibig ba to o bukso lang ng mundo? Sa gitna ng dalawang puso, may babaeng tumawa sa aking biro. Good morning, good night, miss you. Akala ko ay doon na ang sagot sa unang tayo na nabuo. Pero nang muling magtagpo ang landas ng yakap na matagal nang lumipas, isang gabi walang salitang malinaw, nadala ako ng tibok at ilaw. Strawberry sa hangin ang alaala, unang halik na may kaba. Hindi ko alam kung gusto ko ba o takot lang na mawala siya. Sa gitna ng dalawang puso, saan ba ako tutungo? Isang sigaw ng kahapon, isang yakap ng ngayon. Nalilito sa init ng sandali, kung alin bang totoo sa sarili. Pag-ibig ba to o bukso lang ng mundo? Sa gitna ng dalawang puso, hindi pala sapat ang kilig kung may pusong hindi nasabi ang sakit. Hindi pala tamang tahimik kung may taong iniwan sa dilim. Kaya ngayon ako'y aamin, sa salamin ko hahanapin kung sino ba talaga ako, bago muling magmahal ng buo. Mas buo, mas matatag. Sa gitna ng dalawang puso, pinili kong kilalanin ako. Hindi lang yakap o init, kundi pag-ibig na may linaw at bait. Kung darating man ang tamang tao, hindi ako malilito, dahil alam ko na sa sarili ko, hindi na ako sa gitna. Buong buo.